Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Isa na naman pong Lunes at tayo po ay magkakasama na naman at ang pag-uusapan natin ay ang lahat ng tungkol sa hayop. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyong veterinarian at your service. Ang ating po ngayong paksa na ating po tatalakayin ay ang lockjaw in dogs. Naging mainit po itong balitang ito kasi meron pong mga kumakalat na video sa internet kung saan may nakitang pitbull na nangagat at ayaw bitawan ang kanyang biktima. So, dito po nasasabi natin na bakit nga ba ganun? Bakit ba nangangagat yung aso? Ba't ayaw niyang bitawan? Nagla-lockjaw ba siya? Kaya yan ang ating paksa ngayong hapon na ito. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello na rin po sa mga nakikinig sa 702 sa pamamagitan ng ating internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Okay, kayo po rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli po ako inyong doktor, inyo pong kaagapay ngayong Lunes na ito. Ang pag-usapan natin po ay lahat ng tungkol sa hayop. At ang ating topic po ngayong araw na ito ay ang lockjaw in dogs. Okay po, tama ang dinig ninyo. Lockjaw, totoo bang nagla-lockjaw ang panga ng aso, lalo na ang pitbull, kapag siya ay nangangagat? Okay, marami pong balita at maraming napapanood sa internet na mayroon po yatang mekanismo ang mga pitbull kung kaya't sila po ay nangangagat at ayaw nilang bitawan. So baka may ganun, Bakit nga ba ganun yung pitbull na lang lagi? Kasi napapansin nyo naman po, ginagamit itong pitbull noong araw sa pagiging sa dogfight at madalas meron po silang mga sport kung saan ginagamit nila yung pitbull sa paghila ng mga bibigat na bagay at sa ganon nagkaroon po ng paniniwala na nangangagat at nilalak niya ang kanyang jaw pag siya ay kinagat. Ngayon ko po i-confirm po sa inyong lahat, okay, meron pong scientific basis ang lahat ng ating dinidiscuss dito sa Doctors Online at ang kondisyon na pang-medical, ibig sabihin po nito, kino-confirm ko na po sa inyong lahat, wala pong naglalak sa panga ng inyong aso. At kahit anong aso, kahit na malaki man o maliit, kasama na po dyan ang pitbull. Wala pong naglalak. Ang mekanismo po na makikita sa panga ng inyong aso ay ang tinatawag, meron po siyang joint dito sa kanyang panga. Ito po yung kanyang mandible, Pag yan po sumasara at bumubukas ang bibig ng inyong aso, wala pong joint. Ang tawag po joint, may joint po siya dito sa panga. Ang tawag po dyan, temporomandibular joint or TMJ. Lahat po, pati tao ay mayroon. Okay? Pagka ngayon kumagat ang aso, sabi nila naglalak. Hindi po totoo yun. Okay? Wala pong mekanismo ang pitbull na pag siya ay nangagat, maglalak yung joint dito.
na tinatawag nating temporomandibular joint or TMJ. Wala pong ganun. Okay? Ang tanging hayop lang po na nagkakaroon ng lockjaw ay ang tinatawag na crocodile o yung alligator din. Ano? Bakit? Bakit po naglalak ang kanyang jaw? Dahil dadalawa po ang joint na meron siya dito sa kanyang panga. Bukod po sa temporomandibular joint, dalawa po ang joint na meron siya dito kung kaya't kapag siya ay kumagat, maglalak. At siya lamang ang makakapag-release nito. Nagkaroon po ng balita kasi lagi na kapag nangagat ang pitbull, isang aso na sturdy na ginagamit noon sa pagdo-dogfight na bawal na po ngayon, nilalockdown niya. Hindi po. Ang nangyayari po kasi, pag nangagat siya, dahil nga massive ang head ng pitbull, very well developed yung muscles niya, masseter muscles na makikita sa kanyang cheeks, ayaw yung bitawan yung kanyang kinagat. Pero wala pong naglalak. Okay? Maliban na lamang po kung siya po ay may sakit. Okay? Meron pong tinatawag naman na sakit na tinatawag na tetanus. Okay? Tetano, kumbaga, nung araw ang tawag po dyan, tetano. Ang cause po niyan ay kapag kayo ay nasugat, yung deep penetrating wound, natusok kayo, halimbawa ng pako. Okay? Meron pong nabubuhay na bakterya sa loob ng malalim na sugat kapag deep penetrating. Dahil nga po walang oxygen na nakakapasok dun sa malalim na sugat, nabubuhay po ang bakterya na tinatawag na Clostridium. Clostridium tetani. Okay? Yung Clostridium na yon at yung bakterya na yon, nagpo-produce po siya ng toxin kung saan nadadamage nito ang muscles at ang yung nerves. Papunta po sa central nervous system, katulad po ng spine at ng brain. Okay? Ang nangyayari po dyan, sa panga ng isang nilalang, tao man o aso o pusa, kapag siya po ay apektado ng Clostridium tetani. Kapag nasira po yung nerves, kasama na sa central nervous system, nasisira po yung nerve sa muscles. Kaya naglalakjo. Yan po ay isang sakit na nangyayari sa aso din at sa tao. Kapag naglockjaw po siya, syempre magkakaroon ng stiffness, okay? At dyan po, tumutuloy yan sa spinal cord at sa brain at ito po ay nakamamatay. Okay? Very, very lang po, myth lang po ang tinatawag natin na mayroong lockjaw ang mga pitbull. Wala pong espesyal sa kanilang mga panga at sa kanilang ngipin kung bakit sila ay nangangagat. Okay? Actually, yung breed po na pitbull ay very loving, athletic, at affectionate. Okay? Napakabait po ng aso na yan. Kung hindi nyo po nalang, nakakatakot lamang po ang itsura. Kaya lang, he is the most misunderstood dog dahil ginagamit siya for dog fight. Okay? Nagkakaroon lamang siya ng lockjaw kung siya po ay na-infect o tinamaan ng sakit na tetanus. Yan ha. Yan po. Pinapaliwanag ko pong mabuti sa inyo ngayon yan dahil po para maintindihan nyo na hindi po totoo na mayroong lockjaw ang mga malalaking aso tulad ng pitbull. Okay? Masyado lang pong malakas ang kanyang jaw muscles para mangagat at ayaw niyang bitawan. Okay? Marami pong pet owners na nagsasabi na kapag na-socialize niya ng gusto ang pitbull, hindi naman siya talaga mangangagat, di ba? Hindi siya mangangagat na napaka-bait ng asong ito. Ngayon, babalik po ako dun sa sakit na tetanus, okay? Kung bakit nga ba, ano nga ba yan, tetanus na yan, ano? Okay?
Ano ang makikita nyo kapag ka ngayon, halimbawa, natusok yung inyong aso kasi nakatapak siya ng pako o nasugat siya ng malalim, natusok siya ng alambre. Kaya minsan, kapag malalim, deep piercing wound, hindi po nagkakaroon ng oxygen yan sa loob ng sugat. Kung kaya hindi, kumbaga, hindi nahahanginan. Ano? So, doon po nabubuhay yung bacteria na Clostridium tetani. Okay? Dahil po doon, nagre-release ng toxin yung bacteria at naapektuhan na ngayon yung muscles and nerves papunta po sa central nervous system. Ano po ang makikita nyo sa asong may lockjaw o infected ng Clostridium tetani? Okay? Depending on the underlying reason, kung ano bang dahilan, kung bakit siya nagka-lockjaw, madalas pagka-infected siya ng tetanus, okay, siya po ay may drooling, naglalaway, okay? Yung muscles niya po ay lumiliit, muscle atrophy, numinipis, okay? Kumbaga parang kung tingin nyo namamaga ang muscles nyo, para siyang nagsishrink, okay? Atrophy po ang tawag doon, okay? Namamaga, may namamagang parte sa kanyang sugat, okay? Kaya pagka nasusugat ang inyong aso, kahit kayo po sa tao, wag nyo, lalo na kung malalim, natusok kayo, nakatapak kayo ng pako, naku, dalhin nyo po kagad sa doktor at lilinisin yan, bubuksan, isa surgical cleaning, para hindi mabuhay yung bakterya sa loob ng malalim na sugat. Okay? Kapag ka madalas yung sugat ay namamaga at napapansin nyo, hindi komportable yung aso nyo. Pag hinahawakan, nangangagat, nasasaktan. Dapat nakikita nyo yun. Malalaman nyo po yun kapag ka carefully ay chinecheck nyo lagi talaga yung inyong aso. Okay? Pag meron madalas na sugat dito sa jaw, lalo na kung malalim, okay? Yan po madalas. Maglalak talaga yan dahil nga siyempre namamaga, masakit, di ba? Meron din pong madalas naglalak yung jaw o parang naglalak, hindi naman exactly naglalak pagka namamaga yung tenga. Di ba? Minsan infected na infected. Buong pisngi, magang-maga, akala nyo lockjaw. Pero yung tenga pala niya. Kasi minsan, di ba, hindi nyo nililinis yung tenga ng inyong aso, tapos bigla niya ngayon mangangati. Kasi minsan, pag pinaliguan nyo po ang aso, papasok ang tubig, napakalalim po ng tenga ng aso. Dahil nga yung moisture at yung bacteria nabubuhay din sa loob ng tenga dahil madumi, earwax, kakamutin niya ngayon yan. Pag kinamot niya ngayon yan, mamamaga, magkakaroon ng mamamaga ng gusto. Pati yung buong pisngi. So mukha na ngayon lockjaw, di ba? Mukha ng lockjaw. At madalas din kapag namaga yung mata, natusok naman yung mata, hindi napabayaan, hindi nagamot, nakita nyo para sa ilang araw, magamaga na yung pisngi. O di ba? Madalas akala nyo po, ganyan talaga ang nangyayari. Okay? Ano-ano po ba ang nagkukos ng lockjaw? Hindi lang, sabi ko, hindi lang nga po yung Clostridium tetani, yung bacteria, hindi lang po yung gusto niya, ayaw niyang bitawan, pero madalas pagka may fracture siya, okay, nasagasaan, makipag-away, madalas po sa aking clinic, sa consulta vet, pag nag-aaway ang mga asong malalaki, nagkakagatan sa sobrang galit at pressure na inaano nila, ina-apply nila sa kanilang panga, nababali. Nababali po yung mandible, ang tawag nilang buto. Kaya mukhang lockjaw na ngayon. Minsan nakababang ganun. Kala nyo hindi gumagalaw, kala nyo nag-lock, pero bali pala. Okay, fractures causes lockjaw. Diseases of the muscles around the temporomandibular joint. Yung joint po dito, merong mga sakit na nagkakaproblema yung joint na yan, kaya hindi niya maigalaw. Mukha rin po siyang lockjaw. Okay? Merong mga nerve disorders, yung mga nerves, okay, mga ugat na nagsusupply sa muscles ng panga, nasisira din. May mga sakit po na ganun. Okay? Yung mga hindi konektado sa tetanus na merong namamagang singaw o sa loob ng bibig, hindi niya maikagat, akala nyo lockjaw. Meron pong pinanganak na talagang may depekto sa baba, sa kaya minsan hindi maisara, hindi maibuka na maayos. Yes, isa po yung sakit din. Okay? Ngayon, meron din po mga type of cancer.
na nagkakaroon ng bukol po sa panga kung kaya't hindi rin sila makakain, kaya mukha siyang lockjaw. At meron pong tinatawag na masticatory myositis. Yun po yung namamagang muscles dito sa masticatory organs, yung mga muscles niya dyan, nakasama pati ugat, namamaga po yan. Okay? Paano po namin dinadiagnose? Paano namin chinecheck? Kung siya nga talaga ay may problema sa panga, okay, kung lockjaw siya. Depende po yan sa cause, di ba? Ang ginagawa namin, ine-x-ray, tinitingnan kung merong problema kung may tetanus nga, okay, yan, chinecheck namin kung may trauma, malformation, okay. Kaya madalas, bago namin sila x-ray, pinapatulog namin kasi pag ginalaw mo ang panga, nagagalit, nasasaktan, di ba? So, hindi namin masyadong ginagalaw pag hindi po tulog. Kaya madalas pinapatulog, sedation, sandali lang naman po yun, para ma-check namin kung bubuksan namin yung bibig kasi baka mamaya kami naman ang kagatin. Ganun po kasi minsan pagka masakit po ang bibig ng isang aso, hindi mo pwedeng galawin. Hindi katulad sa tao, hindi naman mangangagat ang tao. Diba? Ang aso po nangangagat. Galawin mo yung ngipin niyan, kakagating ka niyan, lalo na kung hindi ikaw ang amo. Okay? So pagka may inflammation, may cancer, may bukol, yan, chinecheck namin mabuti, kinukuha namin ng dugo, kung yan ba ay apektado yung dugo. Kaya madalas ay talagang masusing namin titingnan yung bibig. Okay? Ano po ang treatment? Okay? Depende po sa cause. Okay? Kung Clostridium yan at bacteria, may mga antibiotic na gagana at meron pong toxoid, anti-tetanus toxoid na tinuturok sa inyong aso para mawala yung pagkakalak. Kasi yung toxin nga kumalat. Yung toxoid, isa siyang gamot to counter the toxin of the bacteria that causes it, katulad ng Clostridium. So kapag tinurok po yan, maluluwag na. So it will take days. Umepekto po yan, hindi po yan madali. Kaya mas maganda po na magkaroon tayo ng prevention kesa pababayaan nyo. Yan ang madalas na nangyari. Pinababayaan nyo aso, nakikita na lang matigas na sila kasi hindi naman inintindi. Ngayon, pagka may tetanus, delikado po yun. I will mention this today to you that it's a life-threatening problem. So, be careful. Kailangan ayusin niyo po mabuti at bantayan niyo mabuti. Tingnan niyo yung may sugat. So, huwag pabayaan, lalo na yung malalim na sugat. Paano po siya magre-recover dahil siyempre tumigas yan ng matagal na panahon, no? Kailangan i-therapy, kailangan ng oras dyan para ma-resolve yung lockjaw niya, okay? In other more serious cases, okay, pinatatagal sa ospital dahil may therapy nga, okay, check ng mabuti. Para gumalaw na maayos, kailangan i-rehab dahil nga tumigas. Pag tumigas ang isang bagay, mahirap po palambutin yun. Ano? Siyempre, kailangan may therapy at rehab. Okay? Meron po bang home remedy? Tinatanong nila. No? Kapag medyo malala, depende po sa severity at case level ng problema ng kaso, saka po tayo doon wala po kasing masyadong gamot na binibigay dahil nga sabi ko nga, life-threatening na yan. Pag pumasok yan sa spinal cord at sa kanya, buong katawan na, matigas, stiffness. So, hindi po yan simpleng bagay na pinainom po ng gamot at bukas wala na. Wala pong magic. Okay? Wala pong magic sa ganito. Okay? Wala pong specific breed ang medyo nakakonsentrate lamang sa lockjaw. So, hindi po totoo na pitbull lang ang may lockjaw. Hindi po. Lahat ng aso, lalo na pag tinamaan ng tetanus, okay, ay maapektuhan. Okay? Walang specific. Lahat ng aso, pusa, mamal, lahat po. Kahit na ibon, lahat nagkakatetanus. Lahat po yan. So kailangan ingatan mo, pati tao, ha? Pati tao po ay tinatamaan yan. So mag-ingatan natin kung paano nyo babantayan yung mga aso nyo, lalo mga sugat, yung mga nakakulong, nasusundot ng alambre. Yan. Hindi po yan simpleng hindi iniintindi. Okay, lalo na kung may sugat na malaki at malalim. Madalas po, yung sugat na malalim, hindi nyo mapapansin. Makikita nyo na lang, pipilay-pilay yung aso nyo.
So kailangan kakapain nyo po yung paa. Kasi pag malalim, isang tusok lang na malalim, wala po kayo makikita sugat sa surface, sa external surface of the skin. Kasi, mahirap dahil nga, pilay na lang siya. Bakit siya pilay? Ngayon, titingnan mo, may butas. May butas na malalim. Buti sana kung mababaw lang. Hindi po nagkakatetanus yung mababaw na sugat, yung malalim na sugat. Kasi kapag yung oxygen, pag malalim, hindi aabot yung oxygen sa loob ng sugat at hindi nahahanginan, di ba? Sabi nga nila. Kaya kailangan buksan, i-drain, ayusin para hindi maipon yung toxin na pinoproduce ng bakterya sa loob ng katawan na nakakamatay. Okay, nakakamatay yan. Tandaan niyo. Alright? So ngayon, bantayan niyo pong mabuti ang inyong mga alagang aso. So lalo na pagka nakakulong, may mga alambring nakausli, natusok. Okay? So hindi naman nagsasalita po ang ating mga alaga. Okay? Kung kaya masakit na lang. Minsan nakataas na lang yung paa, ayaw itapak. Bakit kaya? Pag hinawakan nyo, kakagatin naman na kayo. O, di ba? So humingi ng tulong sa mga veterinaryo. Always ask for advice. Kami po dito sa Doctors Online, handang tumulong. Okay? Mamaya po konti, sasagutin natin yung mga katanungan nyo tungkol sa ating topic. Okay? Mamaya pong konti. Ngayon, magtanong lang po kayo sa Consult a Vet sa aming Facebook group at Facebook page. Handa po kami tumulong. At dito po sa Doctors Online, Consult a Vet has 4 clinics. Meron po kami sa Quezon City, sa Capitol Hills Drive, sa Tandang Sora, sa Fairview, at sa Imus, Cavite. Hopefully po, more clinics will come to really help you online. Okay? At dito po sa ating palatuntunan, nandito kami para tumulong para sa inyo pong mga aso at pusa at iba't ibang klase po ng hayop na pwede nating tulungan pagdating po sa ganitong mga Mamaya pong konti ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan dito po sa Doctors Online. Kaya ipadala nyo po ang inyong mga katanungan dito po sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay? So, sana po ay naliwanagan kayo na hindi po innate at hindi po inborn ang lockjaw sa ating pong mga alagang aso at pusa. Okay? Nagkakaroon lang po sila ng lockjaw kapag sila po ay infected o kaya sila ay nagkasakit ng sakit na tetanus. Okay? Ulitin ko yon. Ang may cause uli po niyan ay yung Clostridium tetani kapag deep penetrating wound. Halimbawa, nakatapak ng pako, nakatapak ng malalim yung tumusok. Okay, maliit na tusok lang po yan, wala na. Mamaya yan, masakit na, mamamaga na, kaya kailangan pansinin nyo pong mabuti ang inyong mga alaga. Okay? So mamaya pong konti, sasagutin namin ang inyong mga katanungan. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ating health tips. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health tips. Para sa mga dog lover, wala na sigurong masasaya pa sa pagkakaroon ng sariling pet dog. Man's best friend nga kung ituring ang mga ito dahil masaya silang kasama, nakakatanggal ng stress at alam mong hindi ka iiwan. Kaagapay, paano nga ba tayo magiging responsable sa ating mga alagang aso nang sa gayon ay mas maalagaan natin silang mabuti? Narito ang ilang health tips. Una, regular na pabakunahan ng mga alagang aso upang maging protektado laban sa rabies. Ikalawa, huwag silang hayaang magpalaboy-laboy sa lansangan. At ikatlo, palaging paliguan, pakainin ng sapat, bigyan sila ng malinis at maayos na tirahan at regular na dalhin sila sa veterinaryo lalo na kung sila ay may sakit. Ang health tips na ito ay hango sa doh.gov.ph at ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong, Kay Doc ang sagot.
Okay, tayo po ay nagbabalik para po sa ating mga question and answer portion dito po sa Doctors Online. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online sa 702 DZAS FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang ating pong topic ngayong hapon na ito ay lockjaw in dogs. Pinaliwanag ko po lahat yan kanina. Ngayon po ay iisa-isahin na natin ang kasagutan sa mga tanong ninyo. Okay, number 1, Doc, magandang hapon po. Gaano kadalas po naglala ang jaw ng aso? Okay, katulad ng sabi ko kanina, naglalak lang po yan pag ayaw niyang bitawan. Siya po ang nasusunod. Siyempre, kapag tinuruan niyo yan, katulad ng mga nangyayari noong araw, nagkakaroon ng dog fight, bawal na po ngayon yan. Okay, at yung meron po kasing mga monjuring, ang tawag po dun sa sport ng aso. Monjuring po yun. Okay? Tinuturuan silang tumakbo, nagre-race, meron silang obstacle course, okay? At meron ding monjuring na may hinihila. Okay, so mga pitbull, malalaking aso, Rottweiler, yung mga malalaki pa nga, yung mga Belgian Malinois, tinitrain po yan sa monjuring. Ang gagawin nila, kakagatin nila yung gulong, hihilahin nila, palayuan. So ganun, gano'ng kalakas yun? Siyempre, pag tinrain mo ang aso na wag bitawan ng isang kinakagat na bagay katulad ng di ba merong napapanood kayo sa TV, nagsusuot na parang mascot, tapos kunyari i-attack yung aso, ang gagawin ng aso, aatakihin niya yung mascot, may naka-gloves na makakapal, hindi niya ngayon yan bibitawan. Siya ngayon ang masusunod. So hindi ibig sabihin naglalak doon kasi ibig sabihin lang noon ayaw niyang bitawan. Okay? Dahil nga, very, very well developed yung mga masseter masticatory muscles ng panga. Kung kaya tinrain kasi siya. Pero mag-ingat tayo, di ba? Dahil napakabait po, sabi ko kanina, ng pitbull. Depende lang sa training na ginagawa sa kanya, na para siyang robot, sa training niya, train siya mga gat. So, yun ang nagiging problema. So, yung mabait na aso ngayon, hindi na siya mabait. Dahil na-train na siya na attack dogs o kaya yung mga guard dogs na tinitrain po. Marami po yan all over the world. Sa Middle East, meron pa nga ako nabalitaan, papadala mo yung aso mo, titrain nila, mahal po ang bayad dyan. Kaya, hindi po kasalanan ng aso yun. Kasalanan natin. Kung ano yung ituro natin sa kanila, siya po nilang gagawin. Okay? So, again, paalala, hindi po naglalak. So, kung kailan niya gusto, pag nangagat siya, saka po siya maglalak sa gusto niya. At siya rin po ang makakatanggal. Okay? Merong iba na merong kasing naging problema sa panga nila, may nakabara sa dulo ng molar teeth, Kung kaya akala natin naglock kapag gano'n, naiipit lang kasi merong, di ba, may gano'n. Okay? Next question. Doc, magandang araw po, Doc. Nagagamot po ba ang aso kapag naglock? Yes, depende po sa cause ng paglalak. Katulad ng sabi ko po kanina, may sakit na tetanus na nagkukos ng paninigas ng panga. Okay? Dahil sa bacteria ng Clostridium tetani. Ano po ang gamot? Nakwento ko po kayo sa inyo kanina. Kung maaga-aga pa po ninyong nadala ang inyong aso sa isang clinic o veterinaryo, meron pong toxoid. Tetanus toxoid to counter the toxin na nandun sa sugat at umakyat na, baka umakyat na. Depende sa severity. Kaya nga sabi ko, huwag niyo pong pabayaan Huwag niyo pong pabayaan kasi habang nagpo-progress yung tetanus sa katawan ng tao man o ng aso, mahirap na pong habulin kasi yung toxoid should work kapag hindi pa po nakakaakyat sa nervous system. Paano niyo po hahabulin kapag pinatagal nyo na at umabot na ngayon sa nervous system, paralyzed na siya, di ba? Nakaakyat na sa brain. Parang rabies. Pag kinagat kayo na rabies, tapos hindi nyo inintindi, katulad nung lumabas sa bata, namatay yung bata sa internet, babae. Ilang taon yun? Parang 12 yata o 14 years old na bata. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na kinagat pala siya. May rabies. Ilang araw na. Nung nangyari at nung nalaman na lang at nilalagnat siya,
at nahimatay na siya, saka siya nadala sa ospital, hindi na po mahahabol. Kasi kapag ka-infected na po ang inyong aso, ang inyong anak, o kung sino man, ng rabies, 100% fatal. Lalong-lalo na kapag umabot sa nerves, sa spine at saka sa spinal cord. Ganyan po ang nangyayari kapag sa ano naman, tetanus. Kasi nakakamatay nga pag umabot ng ano, huwag niyo pa paabutin doon. Yung toxoid, gagana po siya pagka early stages, pag nandito pa rin sa peripheral nerves yung toxin. Pero pag ano na po yan, medyo delikado po. Okay? Ingatan at maging aware, careful, at maging vigilant pagdating sa sugat at sa kagat. Right? Pangatlo pong tanong, just wanted to ask po, ano po ang pwedeng physical activity sa aso para maiwasan ang lockjaw? Okay. Bantayan nyo lamang po yung mga injuries na nakukuha nila, nasusugat, natutusok, nakikipag-away, tapos nababalian, yung mga malformation, mga bukol. Ingatan nyo lang po yan. May mga supplements naman para pampalakas ng aso, pero pagka nasugatan kasi, ingatan nyo lalo na yung mga active dogs, takbo ng takbo, bigla sa kakatakbo, matutusok, matatapakan, yung mga pako. Ano po nasa sa inyo kung paano nyo siya, ayoko namang ikulong nyo lamang ang inyong alaga. Mas maganda rin na may exercise pero on a moderation, okay? So hindi po tama din na patakbuhin ng kung saan-saan yung aso kasi kung saan-saan sumisiksik, natutusok. Okay? Pero pag nakita nyo, gamutin nyo na lang po agad. Okay? Pang-apat, nakatanong, hello po, kapag po ba tulog ang aso, malaki ang possibility na malakjong niya? Ay, hindi naman po. Natutulog lang siya. Pagka may injury, natusok, ganyan, hindi po makakapinsala ang pagtulog. Ang sarap-sarap matulog eh. Joke lang po. Opo, hindi po magkakaroon ng lockjaw kapag tulog ang aso. Depende po kung siya ay natusok at merong impeksyon ng Clostridium tetani. Tetanus po ang tawag doon. Okay? Next question. Hi po, bakit po naglalak ang jaw ng aso? Okay? Dahil nga po ulitin ko, no, ito yung nangyayari dahil nga merong malalim na sugat, okay, hindi po nakakapasok ang oxygen, anaerobic, ibig sabihin po yung bacteria na yun, nabubuhay sa walang oxygen. Kaya pag tinusok mo, kunyari, braso mo o kaya yung legs mo, malalim, let's say mga 2, 3 inches deep, okay, may ganun, di ba? Nakatapak ka ng pako, malalim, 2 inches deep. Nagiging anaerobic po yung environment ng sugat. Ibig sabihin, walang oxygen na nakakapasok. Doon po nabubuhay yung Clostridium tetani. Okay? Pagka nabuhay po yan doon, magpo-produce siya ng toxin kung saan aatakihin niya yung mga nerves. Okay? Nerves niya na nagsusupply sa muscles ng katawan. Pupunta ngayon siya sa central nervous system. Pag nagpunta ngayon sa central nervous system, pati yung nerves ngayon ng panga, maninigas. Pag malala na po, buong katawan maninigas. Hihimatayin at pag umabot sa brain, wala na, nakakamatay po. Yun ang cause. Okay? Ingatan ang pagsugat, ingatan yung paglabas-labas, okay? Nag-aaway, injury, trauma, doon po nagmumula ang pinsala na mangyayari para hindi magkaroon ng lockjaw. So, ingatan niyo pong mabuti yun. Okay. Next question, Doc. May home remedy po ba na pwedeng gawin kapag nagla-lockjaw yung aso? Okay, ang pinakamabisa lang po na pwede nating isuggest dito sa atin pagdating po sa pagkakaroon ng ganyan. Pag nasugat, linisin agad. Okay? Running water, soap and water, tapos bigyan nyo ng hydrogen peroxide, okay? Pag malalim na malalim po kasi hindi malilinis mabadaling lininis. So kailangan dalhin nyo po sa doktor. Ang gagawin, operahan yung sugat, dilinisin hanggang loob, malalim. Pag nalinis sa loob, hindi po mabubuhay doon yung Clostridium kasi nabuksan na ano na So kailangan dalhin nyo po sa kumonsulta sa doktor pagka malalim sugat. Dalhin nyo po yung aso nyo sa veterinaryo. So para hindi siya
Di ba? Para mabilis pong magamot. Kasi mahirap po pag hinihintay nyo. Huwag maghihintay. Katulad ng nangyari doon sa bata, rabies naman, di ba? So, alam nyo ho, sa katitipid natin, lalo tayong napipinsala. At isipin nyo po, life-threatening po ang ganitong problema. Okay? Kapag tayo ay naghintay at walang ginawa, lalo ngayon ma-infect, lalong malala ang mangyayari at baka ikamatay pa. So wag ganun. Kailangan, di ba, wag magtipid dahil nga buhay po ang kapalit. Okay? Next question, Doc, may home remedy po ba na pwedeng gawin kapag naglalak yung jaw ng aso? Yun po, linisin, sabon, hydrogen peroxide, konsulta na sa doktor kung sobrang lalim. Huwag maghintay, madaliin para mas madaling gumaling. Okay, next question. Hi po, nakamamatay po ba ang kanyang case? Yes, nabanggit ko na. Opo, nakamamatay siya. Pagka pinabayaan, 3 araw, umakyat na sa nerve, hindi ka na makalakad, wala na. Paano pa hahabulin yun? At tuturukan ka ng toxoid, epekto pa yan ng ilang oras. Kung nauna na ngayon, yung tetanus, papunta na sa brain, di ba? Wala na po. Hindi na mahabol. So, sa madalit salita, sa mas maagang panahon, ipalinis, maglinis, ayusin ang sugat, i-treat, dalhin sa veterinaryo para maitama at magamot agad ng huswasto. Okay, wag yung sa bahay-bahay lang. Okay, hindi pwedeng noon po nilalagyan lang ng mertiolate. Wala na yatang ganun. Ngayon mertiolate, betadine lang ang ilalagay. Akala okay na. Maganda po yung nililinis lang muna at seek an advice of the vet. Pwede po kayong tumawag sa akin, mag-message kayo, alamin nyo kung ano-ano, sasagutin po namin sa aming Facebook group at sa Facebook page. Okay, consult a vet. Okay? Next po, ang next question. Ask ko lang po, naglalak pa rin po ba ang jaw ng mga pusa? Opo, naglalak din. Sabi ko lahat po yata ng mammals na nabubuhay kapag na-infect, nasugat, malalim, na-infect ng Clostridium tetani at na-infect yung nagkaroon po ng tetanus, yes, na nagkakaroon po ang pusa. Pusa, masusugat din, nag-aaway, lalo nagkakalmutan, lalo na kumalalim, pagka hindi nalinis ng gusto yung sugat, namamatay din po. Okay? Kapag pinababayaan, kaya wag po niyong basta-basta lang pabayaan yung inyong mga aso at pusa na kapag sa pag-uwi nila ngayon kasi naglalakwatsa yan, mga pusa pag umaga ay gabi, nocturnal animals, they're active at night. So nakikipag-away, 'di ba? Nasa bubong, 'di ba? Nakikipag-mate, nag-ingay-ingay, 'di ba? Binabato sa bubong, 'di makatulog mga kapitbahay, nag-aaway, susugat, malalim yung kalmot. Okay, kailangan linisin nyo. Kalbuhin nyo po yung parte ng katawan na may sugat para hindi ma-expose, magkaroon ng hanginan, sabi nga nila, at yung oxygen makapasok para hindi mabuhay yung Clostridium, yung bakteryang nagkukos ng tetanus. Okay? Kaya po noong araw, ang tawag nila dyan, natetano na. Di ba? Natetano. Natetano siya. Kasi Clostridium tetani or yung tetanus infection. Kapag yan, sabi ko nga, nakamamatay, ingatan pong mabuti, at wag lang basta-basta pabayaan yung sugat, lalong-lalo na ngayon. Kung medyo malala naman po, may nagtatanong din po kung bakit, lalo na pag may cancer, may bukol sa panga, pinache-check po yan sa doktor. Meron namang iba, parang tao din po, ginagamot na parang na parang sa tao rin, okay? Nagkikimo, okay? Pag kinimo, para lumiit yung bukol sa panga. Okay? Meron pong mga tumor na nando sa loob ng bibig. Okay? Merong surgical removal, inaalis po yan para makagumana kasi hindi makakakain po. Paano mabubuhay kung hindi kakain? Lalo na kung merong pag yung lahat ng nerves ng katawan, ng panga, ay naapektahan na ng tetano. Okay? Tetanus. Ngayon, pag may bukol, may singaw, may sugat, nabali ang panga, di ba? Mukha na siyang lockjaw. Di ba? Mukha na siyang lockjaw.
So, lalo na pag nagkagatan sa bibig na parang ganito, nakagatan niya, tapos naghihilaan, napapali po yung mandible, no? Sabi ko nga kanina, napapali. So, yan po yung mga titingnan ninyo, okay, sa inyong mga aso. Kasi hindi po, hindi naman po ibig sabihin, wala nang lockjaw ha, wala na. Hindi na po natin iniisip yun. Pero marami pang sakit na nagkukos ng pagka-problema sa panga. Okay? Lalo na yung tinatawag ng epulis. Yung tumor yun na nasa loob ng dila, nasa ilalim ng dila. Hindi niya ngayon maisara yung bibig niya o kung hindi siya makakain kasi masakit. O kaya naman po, akala nyo lockjaw, masakit lang ngipin niya. So, ipapacheck nyo dapat sa doktor, di ba? Pagka masakit, parang tao din, sumasakit din po yung ngipin nila. Kaya minsan pag hindi sila kumakain, kaya check po ng bibig. Napakahirap mag-check ng bibig. Napakahirap po ng trabaho ng veterinaryo. Checkin mo yung bibig ng aso, di kinagat ka niya. Di ba? Kami po, pag ginamot namin ang aming pasyente, alam naming gumagaling na. Kasi minsan, madalas po dadalhin sa klinik, mahinang-mahina, hindi makatayo. Pero pag gumagaling na siya, lumalakas siya ulit, ang gagawin po niyang unang-una, kakagatin na po niya yung doktor. Ganun eh. Ganun po sa clinic, sa vet clinic. Kaya napakahirap. Ite-train po namin ang aming mga staff para hindi po makagat. Diba? Tama yan. So meron po kaming mga ginagawang measures to prevent din na kami ay ma-injure. Okay? Kaya madalas nagpapaturok po kami ng rabies against rabies dahil nga po very, very exposed kami sa aso every day. So, hindi po talagang kami po ay dapat vigilant din dun sa pag-alaga sa aming mga sarili kasi lagi kaming kontrabida po sa mga aso eh. Kasi lagi po kaming nakakagat. Okay? Mamaya pong konti at marami pa po sana tayong sasaguting mga tanong kaya lang talagang yung oras po natin ay napakaikli. Hayaan niyo po at pwede niyo kayo magpadala ng inyong mga questions dito po sa Dr. Online, sa amin po, sa Facebook namin, sa Facebook group ng Consult a Vet at sa Facebook page ng Consult a Vet. Okay? So, sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ngayon. Okay, mamaya po ibabalik ko po muna ang ating sa studios para po sa ating health meditation. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-Bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Material over Spiritual Security. Ang wika sa Juan, Kabanata 6, Talata 26ba. Pakatatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong kung kailan pa siya dumating. Sa halip ay sinabihan niya silang kaya nila siya hinahanap ay dahil sa himalang kanyang ginawa. Ang sinabing iyon ni Jesus ay isang malungkot na komentaryo tungkol sa kalikasan ng taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Isang nilikhang kapwa pisikal at espiritual. Nilikha tayo mula sa alabok. That makes us physical being. Ngunit ang nagbibigay buhay sa atin ay ang hininga ng Diyos, which makes us spiritual beings. Hindi maaaring wala tayong relasyon sa Diyos sapagkat iyon ang kukumpleto sa atin bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Ngunit ang malungkot, ang laging pinahahalagahan ng tao ay ang material security, katulad ng kasaganahan sa pagkain at the expense of spiritual security. Madalas na isasantabi ang tungkol sa mga bagay na espiritual sapagkat ang laging pinahahalagahan ng mga bagay na material. Bahagi na pagpapala ng Diyos ang mga pagpapalang material, ngunit hindi roon humihinto ang kanyang pagpapala. Hindi lamang masaganang buhay ang ninanais ng Diyos sa atin, kundi makabuluhang buhay. Nagpapahalaga sa kabutihan, kabanalan, katarungan, katotohanan at kalayaan.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, patawarin mo kami kung mas madalas ay nabibigyang halaga namin ng mga material na bagay kaysa sa mga pagpapalang espiritual. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Tetanus. Ito ay isang impeksyon na maaaring makuha sa pamamagitan ng mga bukas na sugat. Kaya, mahalagang ipaggamot ang inyong alagang hayop sa isang veterinaryo kung saan sila ay nasugatan. Muli, ang ating glosaryo mediko, tetanus. Doctors Online Billboard. Kaagapay, 76 years na tayong nagbabahagi ng mabuting balita at nag-uumapaw na pag-asa mula sa Panginoon. Para sa kaalaman din kung ikaw ay bagong tagapakinig ng Far East Broadcasting Company Philippines, ito po ay isang non-profit, non-commercial organization, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, 76 years na po tayong nagbabahagi ng tamang impormasyon at mabuting balita ni Hesukristo. Mahalagang elemento ng broadcast ang transmitter at ito ay tumatakbo na sa loob ng 25 taon. At sa ngayon, kailangan na itong palitan para sa mas marami pang makapakinig ng mabuting balita. Kaya't kaagapay, samahan mo kaming suportahan ang ating transmitter project, Transmitting Signal, Transforming Lives. Ipaalam na ang inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-message sa aming Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio o mag-text o tumawag sa 0916-296-6620. Uulitin ko po, 0916-296-6620. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Jomar Castro. So ito po at kami po ay nag-discuss sa inyo ng topic na lockjaw in dogs. Okay? Paalala pong muli, kung kayo po ay may mga kakilala na naniniwala pa rin sa myth na meron pong nagla-lockjaw ang dogs, hindi po yan totoo. Wala pong mekanismo ang kahit anong aso, kahit pitbull na nagla-lock yung jaw niya. Okay? Ang tanging animal lang po, tulad na sabi ko kanina, na nagla-lock yung jaw ay yung crocodile dahil dadalawa po ang joint niya dito na tinatawag na temporomandibular joint. Kung kaya't siya, pag kinakit ka ng crocodile, ay hindi ka na niya papakawalan. Okay? Dahil nagla-lock. Pero sa aso po, or sa pusa, o kahit anong hayop, wala pong ganun. Malaki man o maliit yung aso. Okay? Sana po nasagot ko ang inyong katanungan at ngayon naliwanagan na po tayong lahat, kahit ako, na hindi po nagla-lockjaw ang panga ng aso. Okay? Nagpapasalamat kami ngayon sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre po sa inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat po kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, RTV on duty at ProdTech on duty. Thank you rin po sa ating mga broadcast engineer at Bokawe transmitter site. Okay? Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2 to 3 p.m. Ang inyo pong lingkod, Dr. Jomar Castro, ay mapapakinggan nyo tuwing Lunes at lahat po ng tungkol sa aso, pusa at lahat po ng klaseng hayop, pati baboy, manok ay pag-uusapan natin dito sa ating segment tuwing Lunes 2 to 3 p.m. Ako po muli ang inyong kaagapay, Dr. Jomar Castro, inyo pong veterinarian at your service. Nagpapasalamat at nagpapasasabing alagaan po natin ang ating kalusugan dahil ito po lamang ang ating tanging kayamanan. Mag-ingat po tayong lahat. Okay? Tag-ulan na naman. Iniiwasan po natin ang sakit pag tayo ay nabasa. Okay? God bless po sa inyong lahat. Hanggang po sa susunod na pagkakataon, tayo po ay magdi-discuss na naman ng ating panibagong topic next Monday. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.
nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.